Magandang buhay mga katari. Welcome to Vice Day Tari 101. At gusto ko lang po i-share sa inyo yung diskarte ko on the last 3 days pag maglalaban po tayo ng manok. Mapapansin niyo po, yan. So nakalimber po yung manok ko at na may cover ng mga tela. Yan. At mapapansin niyo po, kanang bahagi lang po ng limber ang bukas. So, may explain ko po sa inyo mamaya kung bakit ganun po yung diskarte ni Bike Day. Na sa last 3 days, naka-cover po yung gitna, kaliwa at likod ng limber. At kanang bahagi lang po yung bukas. Alam mo yung mga katari, para dun sa hindi pa ho nakakalam. Ang ginagamit pong pangtingin ng manok, pag siya po ay lumalaban, o ang ibig sabihin, ang madalas na ginagamit niya ay yung kanang mata niya. At ang kaliwang mata lang po niya ay ginagamit niya pag siya po ay tutuka ng pagkain. Mostly, kanang mata po niya yung ginagamit. So, ano po ba yung connection nito pag tayo po ay maglalaban ng manok? Dahil nga po, pinabayaran ko po yan, hindi po nagkakakitaan yung dalawang manok. Hindi sila nagkakakitaan. No? So, yung kanan lang po yung ang nakakakita nila, yung kanang bahagi. Ano po ba yung relasyon yan sa bitaw o sa panagsabong na po tayo? So, mga katari, ito po yung subok ko na po, no, sa experience ko lang po. Pwede nyo po tularan o gayahin, pwede rin hindi. No? Pero po sa akin, ito po ay masasabi ko po na effective sa akin pag ako po ay nagsasabong. Alam niyo mga katari, pag ganyan po ang ating sistema, nagiging sabik yung manok sa kalaban niya. No? Kaya pag minsan may iwasan po natin yung ganyang sistema na yung halos malapit na sila, hindi pa rin sila nagpapaluan. Pag minsan kinakantsawan natin yung mga manok na magpinsan, magkapatid kasi hindi pa rin nagpapaluan kahit malapit na o dikit na sila sa isa't isa. Sa ganyang paraan po, nagiging alerto po yung manok at the same time, nagiging sabik sila sa kalaban. No? Pangalawa po mga katari, ginagawa ko yung ganyang sistema. Lalo kung ang manok ko po ay matatalinong manok at abang. No? Ginagawa ko yan, ibitawan ko sila sa malayo at ibababa ko ng patagilid sa kanan para at least nakikita nila yung pasugod na kalaban nila. No? At yun, abangan nila sa pool, di ba? So, ganun din po mga katari. Pag kayo po ay magbibitaw ng manok, ito po mga katari, tip ko lang. Ilagay niyo po yung pwesto ng manok sa kanan. Dahil po mangyayari yung kaliwang paa po niya o yung kinakabitan ng tari ay nasa labas at may ipapalo na yun. Pero po, mapapansin po mga katari, obserbahan nyo lang po pag nasa sabungan kayo. Pag yung dalawang manok, tapos po yung kaluwang paa ng manok ay nakaharap sa kalaban, siya po yung nasa agrabyado, siya po yung nasa disadvantage position. Kasi nga po, hindi niya, ikaw, di ba, imagine mo, nakakaliwa yung tari mo, tapos nakaharap sa kalaban yung paa mo. Hindi niya may mapalo yun kasi nga, kanan yung magagamit niya imbis na kaliwa. No? Pagdasal na lang po natin na hindi siya kagad tatamaan sa unang banggaan at makabawi siya. So, ganyan po yung mga diskarte kapag mga katari. No? Pag nagbitaw kayo o ipapwesto niyo po yung kaluwang paa ng manok na nakalabas. No? At kung ito naman medyo agresibo pero kalkulado ang pagpasok sa kalaban, maganda rin po na ibitaw siya ng diretso. No? At
atras lang ng konti sa guhit ng isang yapak pa atras. No? Pero yung mga manok na matatalino po, napaka-advantage po nung ginawa ko kanina. May cover yung limbet, no, last 3 days. Tapos yung kanan po nila, yung mas na-maximize nilang pagganahin. Subukan niyo lang po mga katari at balitaan niyo po ako kung ano po ang naging resulta sa inyo. So mga katari, don't forget to like and subscribe. And press the notification bell. Vice J Tari 101. At mga katari, maraming salamat din po sa mga masugid kong tagasunod na walang sawang nanonood. No? At maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nakapasyal at bago lang, don't press the notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. So, linggo na naman bukas. Good luck po sa inyong lahat. So, maraming salamat po.